Hi guys! Welcome to my vlog! Magandang araw! Ang tatalakay naman natin ngayon ay tungkol sa mga bantas. Ang unang bantas na tatalakayin natin ay ang tuldok. Karaniwang gamit ng tuldok o period sa wikang Ingles ang pananda para sa pagwawakas o pagtatapos ng pangungusap na paturol o pautos. Halimbawa, ginagamit din ang tuldok sa pagdadaglat ng mga salita. Halimbawa, sa mga pangalan, ginagamit ang tuldok kapag initials lamang ng gitnang pangalan ang isinusulat. Madalas makita ang mga pangalan ng kalyeng nakasulat sa initials ang una at gitnang pangalan. Halimbawa, ang susunod naman na bantas na ating tatalakayin ay ang kuwit. Ginagamit ang kuwit o comma sa wikang Ingles upang matukoy ang pinakamaikling pagputol ng ideya o pinakamaliit na paghinto sa daloy ng isang pangusap. Tanda ito ng pansamantalang pagtigil sa daloy ng ideya. Halimbawa, ginagamit din ang kuwit sa serye ng 3 o mahigit na mga ideya sa isang pangusap na pinagsasama ng isang pangugnay. Kailangang tandaan na naglalagay din ng kuwit bago ang pangugnay. Halimbawa, at naglalagay din ng kuwit kasunod ng mga pangatnig tulad ng gayunman at pang-abay tulad ng samantala at sa makatuwid. Halimbawa, at ang panghuling bantas na ating tatalakayin ay ang tandang pananong. Pangkalahatang gamit ng tandang pananong ang pagpapahayag ng tanong, usisa o alinlangan, question mark sa wikang Ingles. At yun po, nagtatapos ang ating talakayan. Naway may natutunan kayo. At huwag kalimutan po mag-like, share, and subscribe my YouTube channel. So yun. Bye! Thanks for watching!